Hello everyone! Kung may mga katanungan kayo patungkol sa iyong horoscope at zodiac sign, maaari po kayong mag-comment sa comment section para magawan po natin ng video para sa next vlog ko. Keep on watching! Ang bawat tao ay iba-iba, ngunit ang mga taong nasa ilalim ng Cancer sign ng zodiac ay kadalasang nagbabahagi ng mga katulad na katangian at umiibig sa magkatulad na paraan. Maging uri ng tao na maaring gusto ng isang Cancer kung gusto mong mahulog siya sa iyo. Alagaan siya at kumonekta sa kanyang sensitibong panig. Una, panatilihin ang isang matatag na buhay. Ang taong Cancer ay karaniwang magkasama ang kanyang buhay. At sa ilang antas, maaari niyang asahan ang parehong mula sa iyo. Ang iyong mga nagawa ay hindi kailangang maging eksaktong kapareho ng sa kanya. Ngunit, ang iyong buhay ay dapat magpakita ng isang tiyak na antas ng katatagan. Ipakita mo sa kanya na kaya mong alagaan ang sarili mo kahit wala siya. Dapat ay meron kang direksyon para sa iyong buhay at may kakayahang pangalagaan ang iyong mga pangunahing pangangailangan. Labanan ang pagnanais na umasa sa kanya sa material na paraan. Kahit na karamihan sa mga taong Cancer ay may kakayahang suportahan ka sa material na paraan, pinakamahusay na iwasan ng ganong uri ng sitwasyon. Kung ang taong Cancer sa iyong buhay ay may anumang dahilan upang maghihinala na maaaring hinahangad mo ang kanyang pera, maaaring niyang ihiwalay ang kanyang sarili sa iyo ng emosyonal. Maliban kung nag-aalok siya na magbayad para sa iyo, sa bawat petsa, dapat kang magpalit-palit o paminsan-minsan ay hatiin ang singil. Huwag mag-demand tungkol sa mga regalo o mga bagay na gusto mong bilhin niya. Kung gusto niyang magmahal sa iyo gamit ang iba't ibang material na regalo, dapat mong tiyakin na nagbibigay ka rin ng marami sa kanya. Ang mga regalo ay hindi kailangang maging mahal, ngunit dapat silang magpakita ng isang maihahambing na halaga ng pagmamahal. Pangatlo, manindigan sa sarili. Maaaring nag-aalala ka na magalit ang iyong sensitibong Cancer na tao kung makikipagtalo ka sa kanya. Ngunit ang isang malusog na argumento ay maaaring talagang magpapataas ng papapahalagang taglay niya para sa iyo. Ang susi ay siguraduhin na ang iyong mga argumento ay makatwiran at malusog. Huwag magalit, tunguhin ang kanyang mga kahinaan o gumawa ng hindi patas na mga akusasyon. Pagdating ng oras para magkasundo, huwag kang magpigil. Ang pang-apat, ingatan ang iyong itsura. Pangkalahatan, ang mga taong Cancer ay maaaring medyo mababaw tungkol sa itsura. Hindi mo kailangang maging isang beauty queen, ngunit ang pagbihis para sa kanya paminsan-minsan ay tiyak na makakatulong sa iyong layunin. Hindi mo kailangang gumawa ng anumang bagay na labis-labis, ngunit kung sa pangkalahatan ay dapat mong panatilihin ang mabuting kalinisan, magsuot ng kaunting makeup at magsuot ng mga damit na nakakapagbigay puri sa iyo. Ang pabango ay maaaring isa pang napakapangyarihang kasangkapan. Maghanap ng mabulaklak na pabango, body wash o shampoo. Gawin itong iyong signature scent at hayaan siyang matutong iugnay ito sa iyo. Kumilos sa matikas na paraan. Dahil ang mga taong Cancer ay mga sensitibong nilalang, maaari nilang pahalagahan ang panloob na kagandahan, pati na rin ang mga panlabas na kagandahan. Subukang dumaan sa buhay sa isang poised, kaaya-aya na paraan. Ang pagkawala ng iyong init ng ulo paminsan-minsan ay natural at mainam, ngunit kailangan itong maging eksepsyon sa panuntunan at hindi ang iyong karaniwang pag-uugali. Pangalawang bahagi. Kumonekta sa emosyon. Makiramay. Maging eksperto sa kanyang mga mood at emosyon. Ang mga taong Cancer ay kadalasang kabilang sa mga pinaka-emotional, sensitibong zodiac na tao. Kung maaari mong master ang kakayahan upang maintindihan ang kanyang mga mood at tumugon ng naaayon, maaari mong mahanap ang iyong paraan sa kanyang puso sa halip mabilis
Kapag nakaramdam siya ng pagkabalisa, tanungin siya kung ano ang mali. Kung mag-aalinlangan siya, hayaan siyang magbukas sa sarili niyang bilis, ngunit linawin na handa ka at sabi kang makinig. Kapag hindi siya aktibo malungkot, panatilihin siyang tumatawa. Ang tipikal na tao ng cancer ay mahilig tumawa, kaya ang isang babae na mapanatili na kangiti o lalaki sa kanya ay mukhang napapakaakit. Pangalawa, sa pangalawang bahagi, sumandal sa kanya para sa emotional na suporta. I-drop ang iyong bantay at hayaan ang iyong sarili na maging mahina sa harap niya. Karamihan sa mga taong cancer ay ganap na may kakayahang suportahan sa emosyonal at talagang pinahalagahan ang pagkakaroon ng pagkataong gawin ito. Magtiwala ka sa kanya tungkol sa iyong mga sekreto. Lumingon ka muna sa kanya kapag ikaw ay nagkaroon ng masamang araw. Hinahangad niya ang empatya mula sa mga taong pinahahalaga niya at nais niyang ibalik ito. Ang pangatlo, sa pangatlong bahagi, pahalagahan ang kanyang thoughtful side. Kailangan mong pahalagahan ang kanyang pagiging maalalahanin sa iyo at kailangan mo ring tanggapin at hikayatin ang kanyang pagiging maalalahanin sa iba. Kahit na ang karamihan sa mga taong cancer ay tapat, maaaring may mga pagkakataon na mas uunahin nila ang pagtulong sa iba kaysa sa paggugulang oras sa iyo. Huwag magtaka kung siya ay sumugod sa tabi ng isang may sakit na kaibigan o nag-aalok ng tulungan ang isang kapitbahay na may isang mahirap na gawain. Kahit na nangangahulugan ito na kansilahin ang isang gabi na kasama ka upang gawin ito, ang kanyang pakiramdam ng obligasyon ay maaaring pumalit sa mga hindi maginhawang oras at kakailanganin mong matutunan kung paano ito tiisin. Ang pang-apat sa pangalawang bahagi, lambingin ang iyong mga salita. Maaaring maging kapaki-pakinabang ang malusog na mga argumento, ngunit hindi magiging kapaki-pakinabang ang pananakit o pagbubuga ng masamang pang-iinsulto. Kung aatakihin mo ang kanyang mga kahinaan sa pamamagitan ng iyong mga salita, maaaring mo maging dahilan upang maglagay siya ng barikada sa pagitan mo at kanyang puso. Maaaring mas sensitibo siya sa pumumuna kaysa sa karamihan, kaya ang mga komentong pumutol sa kanya ay magiging dahilan upang siya ay umatras. Maaari kang maglabas ng nakabubuo na pagpupuna o alalahanin kung kinakailangan, ngunit dumayo sa mga pamumuna na walang ginagawa kundi mang-insulto sa kanya. Ang panglima sa ikalawang bahagi, gumawa ng isang mapagbigay na kilos. Kapag naramdaman ng iyong mahal na cancer kung gaano mo siya kamahal, mas malamang na mahalin ka niya bilang kapalit, gumawa ng isang bagay na mabuti para sa kanya nang walang dahilan. Malaki ang maitutulong ng kaunting kabaitan sa tamang panahon. Kapag sinabi mong mahal kita, gawin itong makabuluhan, madamdamin at tunay. Huwag mo sabihin para lang sabihin. Ang mga regalo na nagpapaalala sa kanya ng iyong relasyon ay maaaring maging epektibo lalo na mag-isip ng mga album ng larawan, tula ng pag-ibig at mga paglalakbay sa mga makabuluhang lugar na may damdamin tulad ng lugar na una mong nakilala. Ang mga kilos na nag-aalaga ay isang plus, kaya maaari mong subukang bigyan siya ng lutong bahay na pagkain o isang hand-knitted scarf. Ang pang-anim sa ikalawang bahagi, huwag mong laruin ang selos. Maaaring natuksok ang pagsilosin ang iyong taong cancer sa pamamagitan ng pakikipag-flirt sa ibang mga lalaki o babae, ngunit ang paggawa nito ay tiyak na magiging laban sa iyo. Karamihan sa mga taong cancer ay may posibilidad na sumandal sa possessive side, kaya mabilis silang magselos at hindi mahawakan ng maayos ang emosyon. Ang pangpito sa ikalawang bahagi, harapin kaagad ang mga emosyonal na problema. Kahit sino pa ang nakaramdam ng pananakit, ikaw o siya, kailangan ninyong dalawa na maupo at ayusin ang iyong emosyonal na mga paghihirap nang mabilis hanggat maaari. Ang kanyang mga negatibong damdamin ay malamang na hindi maglalaho sa kanilang sarili at maaari rin niyang asahan na ang iyong mga negatibong damdamin ay magtatagal hanggang sa malutas.
Kapag nasaktan siya, maaaring lumayo siya sa iyo hanggang sa mag-alok ka sa kanya ng tapat na paghingi ng tawad. Sa kabilang banda, kung mag-withdraw ka ng mga emotional, maaari siyang maging clingy at demanding. Ang tanging paraan para pakalmahin siya ay buksan muli ang iyong puso at gumawa ng pagbabago. Ang ikawalo sa pangalawang bahagi, maghanap ng mga palatandaan ng pagmamahal. Dahil ang mga lalaking o babaeng cancer ay may posibilidad na maging masyadong sentimental, maaari mong malaman kung kailan siya nahulog sa iyo bago pa niya sabihin ang mga salita. Panoorin ang pagbabago sa kanyang pag-uugali. Kung siya ay nagiging kapansin-pansing mas mapagmahal sa iyo, ang kanyang puso ay maaaring maging sa iyo. Ang tumaas na antas ng pagmamahal at pagsaalang-alang ay magandang senyales kung madami siyang niyayakap, nagtatanong tungkol sa araw mo at nararamdaman mo ang mood mo, baka mahuhulog na siya sa iyo. Sa katulad na paraan, kung siya ay umatras o tila kapansin-pansing nasaktan kapag nagalit ka sa kanya, maaari itong mangangahulugan na siya ay naging emotional na nakadikit sa iyo. Ang pangatlong bahagi ay alagaan siya. Ang una sa ikatlong bahagi, bigyan mo siya ng oras. Ang mga taong cancer ay karaniwang intuitive na nakakaalam kung gaano sila kasensitibo, kaya alam nila na maaari silang masaktan kung masangkot sila sa mga maling tao. Maaaring tumagal ng ilang oras bago siya magbukas sa iyo. Ngunit kung ikaw ay sapat na pare-pareho sa iyong pagmamahal, dapat niyang iwanan ang kanyang bantay sa kalaunan. Ang kanyang pangangailangan para sa emotional na seguridad ay maaaring maging napakalakas, kaya kailangan niyang madama ang isang tiyak na antas ng emosyon mula sa iyo bago niya hayaan ang kanyang sarili na maramdaman ang parehong paraan. Gayunpaman, kapag maramdaman na niya ang iyong nararamdaman, mas malamang na maging malaya siya at tapat sa sarili niya. Ang ikalawa sa pangalawang bahagi, pag-usapan ang tungkol sa pamilya. Kung siya ay umaangkop sa amag, ang iyong taong cancer ay magiging medyo nakatuon sa pamilya. Pag-usapan ang tungkol sa iyong pamilya at hikayatin siyang magsalita tungkol sa kanya. Kung nakadama siya ng magkaparehong pagpapahalaga sa pamilya, maaaring lumaki ang pagmamahal niya sa iyo. Ang kanyang ideya ng pamilya ay maaaring mas malawak kaysa sa iyo at maaaring kabilang ang mga tiya, tiyuhin, pinsan at iba pang malalayong kamag-anak. Ang ilang mga lalaking babaeng cancer ay maaaring maging masyadong malayo sa mga bagay-bagay at magmahal sa mga miyembro ng kanilang pamilya nang higit sa kinakailangan. Gayunpaman, kung maayos ang pakikitungo niya sa iyong pamilya, maaari rin niyang mahalin sila bilang kanyang sarili. Ang pangatlo sa ikatlong bahagi, lumikha ng maaliwalas na kapaligiran. Dahil sa isang bahagi ng kanyang pagmamahal sa pamilya, ang taong cancer ay nabubuhay sa isang mainit at maaliwalas na kapaligiran. Pinapalaki nito ang kanyang espiritu at binubuksan ang kanyang puso. Ang paglikha ng kapaligirang iyon para sa taong cancer sa iyong buhay ay makapagpahihikayat sa kanya na buksan ang kanyang puso sa iyo. I-welcome siya sa iyong tahanan at magpakita ng interes sa mga maging bahagi niya. Gumugol ang oras kasama siya sa bahay at magpakasawa sa maraming one-on-one na oras. Ang pang-apat sa ikatlong bahagi, gumugol ang oras sa kalikasan. Ang isang interes sa ibinabahagi ng karamihan sa mga taong cancer ay isang pagpapahalaga sa kalikasan. Kapag magkasama kayo ng isang araw-gabi, isaalang-alang ang pagpunta sa isang lugar na magbibigay daan sa inyong dalawa na pahalagahan ang kalikasan at pinakamainam nito ang pag-drag sa kanya sa isang lugar na magugustuhan niya ay nagpapakita ng lubos na nakakaakit na antas ng pagsaalang-alang. Ang isang paglalakbay sa camping sa katapusan ng linggo ay malamang na mas mahalaga sa kanya kaysa sa isang araw na bakasyon katapusan ng linggo sa isang malaking lungsod. Ang mga parke at iba pang mga lokasyon na may magagandang tanawin ay mainam para sa mabilisang pakikipag-date. Ang panglima sa ikatlong bahagi, magplano para sa hinaharap.
Huwag matakot na makipag-usap tungkol sa hinaharap sa kanya. Ang mga taong cancer ay matagumpay. Salamat sa kanilang kakayahang mag-isip ng maaga, kaya karaniwan nilang sasambahin ang mga taong gumagawa ng gayon din. Pag-uusapan ang iyong mga pangarap at layunin dahil ang karamihan sa mga taong cancer ay walang problema sa pangako. Ang mga talakayan tungkol sa iyong hinaharap na magkasama ay karaniwang ligtas din. Ang pang-anim sa ikatlong bahagi, mangako ng buo. Kapag ang iyong taong cancer ay nagbibigay ng kanyang puso sa iyo, gagawin niya ito ng buo. Kailangan mo maging handa na gawin din ito. Bago mo siya mapaibig sa iyo, siguraduhin mo ma-inlove ka rin at manatili sa kanya. Pang-pito sa ikatlong bahagi, bigyang pansin siya bilang isang individual. Kakailanganin mong bigyang pansin kung sino ang iyong lalaki o babae bilang isang individual at kumilos ng naaayon, hindi alintana kung siya ay nababagay o hindi sa profile ng cancer.